Ang gaga mo. Kapag ikaw pinatulan nun, baltado yung perlas mo. Geet ko pa. Miss Irish Kurt. Ay, Diyos ko! Muntik pa ako mapatalon sa gulat ng dahil kay Amber. Bigla-bigla naman kasing nagpapakita. Di na muna ako matok. Sorry po, nagulat yata kita. Nakangiting sambit niya bago nilapag sa mesa ang kulay pulang long dress. Ito po ang sunod niyong susuotin. Pwede na po kayo magpalit. Tumango ako bilang sagot at tinawakan ang damit na inilapag niya. Ang gara! Mukha akong red lady sa damit na to ha. Hindi halatang nag-effort sila para sa mga susuotin ko. Si Sir Kyle po ang personal na pumili ng mga damit na susuotin nyo. Sa totoo lang ma'am, bagay po kayo ni Sir Kyle. Kilig nga po ako kanina eh. Boyfriend niya na po ba si Sir? Eksahiradang saan niya. Hala siya. May tinatago rin palang pagkamarites itong si Amber. Pilit nang umiti na lamang ako. Kahit nga ba sa totoo lang umaasa kung sana nga boyfriend ko siya. Jojowain ko talagang bugok na yon. Kung ayaw niya pwede namang sugar baby na lang. Aalagaan ko na, pasasayahin ko pa. Sus! No, we're just friends, I think. Sagot ko. Parang showbiz lang yan eh. Friends lang daw pero magkasalo naman sa higaan. Hala, si ma'am kunwari pa. Nangingiting giit niya pa. Sasagot pa sana ako nang bigla namang bumungad ang organizer at pinaghahanda na ako ulit. Ilang minuto pa ay tumunog na ulit ang makapanindig balahibong musika. Isa-isa na namang lumabas sa mga dancers hanggang sa muling tawagin ang pangalan ko. Sa puntong ito, hindi ko na kailangan pang mangakit. Bagkos, kailangan ko na lamang rumampa sa bawat sulok ng entablado. Kumaway, ngumiti. Nagpalipad ng hagkan sa hangin at kumindat lang ako sa mga taong nanonood sa amin. At tulad pa rin kanina, nakaupo pa rin si Kyle sa dating pwesto niya habang mariing nakatitig sa akin. Ngunit sa pagkakataong to'y bigla ko nakadama ng inis na makita kong babaeng katabi niya. Same face, the same expression on her face and the same woman. Nadia! Mariin kong sambit sa aking isip. Buhay pa palang bruhang Nadia na yan. Isa siya sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong hinahabol ng nakaraan. Isa siya sa mga taong naghamak at ibinaba ang dignidad ko bilang babae. Kaya naman, ipaparanas ko rin sa'yo ang ipinaranas mo sa akin noon. Hintay lang, nag-iisip pa ako ng magandang salitang babagay sa napakapangit mong mukha. Mariin kong bulong habang naglalakad na palayo sa entablado. Ilang beses po ako nagpabalik-balik sa entablado, suot ng iba't ibang damit. Ganon lamang din ang ginawa ko, nangiti, kakaway at magpapalipad hangin. Ngunit di tulad kanina, wala na akong ganang tapunan ng tingin si Kyle. Lalo na't katabi niya si Nadia. Nang matapos na ang show, nag-umpisa si Kyle na magsalita patungkol sa Latigra Hotel. Nagpasalamat din siya sa lahat ng pumunta upang tunghayan ang opening. Hanggang sa nagkasiyahan ng lahat, naging napakaingay lalong lumakas ang maharot na musika at nagsasayawan na rin ang lahat. But something is unusual. I felt someone staring at me from afar. I started to feel cold and nervous. Ganito ang naramdaman ko nung muntik nang magtagumpay si Kervin na pagsamantalahan ako. Sa nanginginig na kamay at nangihinang tuhod, dahan-dahan akong umupo sa pinakasulok kung saan walang masyadong makakapansin sa akin. Yakap ang sarili, tinakpan ko ang aking tenga at tiyo ko ang mukha sa tuhod. Unti-unti na ako nakakadama ng panunuwid ng katawan habang nagsisilitawan sa isip kong eksena. Noong gabing iyon, Francine? Kahit di ako tumingin, alam kong boses ni Kyle yun. Baby, what happened? Inawakan niya ang balikat na kagad ko namang tinabig. Hey, it's me. Look at me. It's me. Anong nangyari? Pilit kong nilalabanan ang takot at kagad na tumingin sa kanya. Nakaluhod na isang paa sa lapag habang nakatingin lang din sa akin. Hinihintay ang sasabihin ko. Help me, please? I said. Help me to get over my fears. Nakatingin siya diretso sa mga mata ko habang marahang tinataas ang mukha ko. Anong gusto mong gawin ko? Curious niyang tanong pero may halong otoridad. Hayaan kitang makaramdam ng kasiyahan sa masakit na paraan? Kyle's POV. Hahayaan kitang makaramdam ng kasiyahan sa masakit na paraan. Nakatitig ako sa mga mata niya. Sinusubukan ko na basahin ko ano nasa isip niya. Gusto mo bang maramdaman ko ang kasiyahan at ang sakit? Muli kong tanong. Habang tinitingnan ko siya, napapaisip pa rin ako kung ano bang nangyayari sa kanya. She looks scared. She's trembled and sweat. And I think she was afraid of someone or something. Pero isa lamang ang sigurado ko. I wanted to help her.
para malampasan ang mga takot niya, upang makaramdam ng kasiyahan sa kanyang aksyon, and to be dominant in her tricky way. Yes, walang kaabog-abog na sagot ni Francine. Seryoso rin siya at sinilubong ng mariin ang pagtitig ko sa kanya. You want to dominate me? I asked her again. Tumayo siya bilang sagot. Pinaalam sa akin na nasa isipan niya. Kung papayagan mo akong gawin ang lahat ng gusto ko habang pinapasaya ka, then the answer is yes. Sa pagkakataong to, tumayo na si Francine habang nakatitig pa rin sa akin. Wala akong makitang emosyon sa mukha niya. Kahit ang mga mata niya hindi ko mabasa kung anong sinasabi. She might look scary if others see her na, but for me, siya ay kaakit-akit. Pasiyahin mo ko. Halos pabulong kong sagot. Hinawakan ko siya sa braso at giniya sa pribado kong silid dito sa La Tigra. Tahimik lang si Francine na nasa elevator na kami. Just like Dayton's Hotel, my private room here in La Tigra was on the 15th floor. Nang tumunog ang elevator, inalalayan ko siya palabas. Bago nilapat ang red card sa monitor ng pinto para bumukas na yon. Feel at home. Di ko na natapos pang sasabihin ko nang bigla niyang sakupin ang labi ko. Ang kanyang hagkan ay magaspang, hindi gaanong banayad. Gaganti na sana ako sa ginawa niya pero tumigil siya. Whatever it is that I wanted to do with you. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ko pababa sa balikat ko. Medyo hinigpitan pa niya ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Wala kang gagawin kundi sundin ako. Ani Francine. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila papunta sa pinakasilid. Ngunit bago yon, kinakunot ng noo ko ang pagkuha niya ng patalim. Peste, what was that for? I asked myself. Nang makapunta na silid, tinuro niya ang kama, dahilan para pumunta ako ron at umupo. Habang siya na may dahan-dahang nagtanggal na ng lahat sa kanya. Pakiramdam ko, nanunuyo ang lalamunan ko. Goodness, Francine, pinapahirapan mo ko na sobra. Can I touch you? I asked her but she was just looking at me intently. Mula sa kinaupuan ko, hindi na ako mapakali at nais na lamang nalapitan siya. Hanggang sa tuluyan niyang matanggal ang lahat, nakaupo lang ako sa higaan at maraming nakatingin sa kanya. Sobrang di na rin ako makatiis. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang kinuha niya ang patalim at iniumang sa akin habang naglalakad palapit sa gawi ko. She looks scary. What the? Tanggalin mo na, she commanded. Kaagad kong sinunod ang pinapagawa niya at tinanggal ang lahat sa akin. Hinawakan pa niya ang kamay ko at walang pakialam, itinali sa likuran ko. What are you trying to do? I asked again but she just smiled. That smile was the scariest smile I'd ever seen. Ang pahirapan ka, bulong niya sa tenga ko. Pumunta siya sa harapan ko at saka siya nagpatuloy. Napasahin ako habang nakatutok ang patalim sa tiyan ko. Hirap na ako at gusto ko nang itaas ang mukha niya. Pero nakatali ang mga kamay ko sa likod ko. Don't move, she said. Oh, ilalagay ko tong patalim sa tiyan mo. Sa takot na baka totohanan niya yon sa tiyan ko, ay hindi na ako gumalaw. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapasigaw ng mahina na magsimula na siyang sakupin ako. Oh my! Pinapawala ba niya ang kamalayan ko sa sobrang kasiyahan? Gusto kong gumalaw. Gusto kong hilahin ang buhok niya at malapit sa akin. Pero hindi ko magawa. Ang tanging nagawa ko lang isigaw ang pangalan niya habang patuloy pa rin si Francine. Halos mamaos na ako kakamura. Pakiramdam ko ay malapit na ako sa sukdulan nang bigla siyang huminto. What the? Hindi ko mapigilang sigaw. Nalagay niya ang kamay niya sa tapat ng balikat ko habang dahang-dahang pumunta sa harapan ko. Nakaupo pa rin ako sa kama at nakasuporta ang nakatali kong kamay sa likod. It is going to be painful now. Be still, giit pa ni Francine. Habang dahan-dahan kami nagsasanib, naramdaman ko ang bahagyang sakit sa aking likuran. At nang tuluyan na kaming naging isa, lalo ko nadama ang sakit mula sa patalim na hawak niya na ngayon ay tumatama na sa likuran ko. Habang may ginagawa siya, napapasigaw ako sa sobrang tuwa at habang dinadama ang sakit sa likod ko. Pero laking gulat ko na makita kong bumagsak ang luha niya habang sinasabi mga salitang, sumisigaw ako ng tulong pero walang nakakarinig sa akin. Sa puntong tong isang kamay niya ay mariing nakahawak sa leeg ko habang ang isa na may hawak ng patalim patuloy pa rin nagpapabalik-balik sa likod ko. I was hoping that you will come to save me pero wala. Wala ka. Hindi ka dumating, peste. Kyle! Malakas pa niyang sigaw kasabay ng mabilis niyang paggalaw sa akin. Nahihirapan na akong huminga. Tila manhid na ang likod ko sa bawat tama na natatamo ko.
But then patuloy siyang gumagalaw ng mas mabilis, mas mahirap at mas malalim. Sa pagkakataong to ay talagang isang kasiyahan at sakit. Gusto niyang gawan ako ng masama. Tila nagdilim ang paningin ko nang sabihin niya iyon. Kasabay ng umuusbong na galit sa puso ko. Sinong tinutukoy niyang muntik nang gawan siya ng masama? Sinaktan niya ako physically habang sinisigawan ako. I am scared. Sa sobrang takot ko na hindi mabubuhay ang baby ko kung mawawala na ako ng gabing yon. Naramdaman ko, lumubay ang tali sa kamay ko ngunit may sakit din. Ginalaw ko yon. Saka lang napagtanto na pinutol niya ang tinali sa kamay ko. I am sorry for hurting you. Halos pabulong niyang sabi bago humagpos na mahigpit sa akin. Habol hiningang huminto na rin siya sa paggalaw, ngunit nanatili pa rin kaming iisa. Pinipilit kong ikalma ang sarili ko sa galit na nadarama ko mula sa taong gumawa noon sa kanya. Ganun pa man, pinangako kong ako mismo ang gaganti para sa kanya. Can I touch you now? Giit ko. Tumango siya bilang tugon. Hinagpos ko siya pabalik at parang hinawakan ang likod niya. Di pa rin nawawala ang init na nadarama ko kahit na nga ba nakakaramdam na ako ng galit. Gusto ko rin sana siyang pasiyahin, ngunit hindi sa parang nasasaktan siya. Ayoko maisip niyang masamang nangyari sa kanya habang pinapasaya ko siya. Ayoko na masaktan pa ulit siya. Ayoko maramdaman niyang nag-iisa siya. Ayoko maramdaman niyang walang nakakarinig sa pagsigaw niya ng tulong. Gusto ko siya para sa sarili ko. Gusto ko siyang protektahan para mapasaya siya. Ang mahalin siya. Mahalin siya? Mahal ko siya? I love you. Bulong ni Francine na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na 3 salitang sasabihin niya. Or maybe I was just assuming that she said that to me. But then, Kyle, bulong na ulit. Dahan-dahan niyang nilagay ang mga braso niya sa gilid ko dahil nakatulog na siya. Francine's POV. Naramdaman kong may humagpos sa akin mula sa likod, kaya napadilat ako. Tumayo agad ako dahilan para malaglag ako sa komportableng basahan. Nasaan ako? Tanong ko sa sarili ko. Pilit inaalala ang nangyari. Hey baby, are you okay down there? Daig ko pang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig kong boses ni Kyle. Come back here, please. Gusto kitang lambingin. Giit niya pa na kinakiliti ng mata ko. Anong kapestihan ang ginawa ko? Mariin kong singhal sa aking sarili. Pinikit ko rin ang mga mata ko. Pilit na inaalala ang kapestihan na ginawa ko. Mabilis pa sa 4:00 napatayo ako. Sapo ang aking mukha sa nalubong ko ng tingin si Kyle na daig pang asong nasisiraan ng bait sa pagkakatitig sa akin. Anong problema? You are amazingly woman. Ani niya habang mariing nakatingin sa akin. Doon ko lang din napagtanto na wala pala akong takip kahit na isa. Turn around. Utos ko sa kanya. Alam ko iniinda niyang sugat na natamo niya sa akin. Kanina? Anong oras na ba? It doesn't matter. Come back here. Baliwalang sagot niya naman. Naglagayad ako pabalik sa higaan at tumupo na sa tabi niya. Ano ba ang lagay namin ngayon? Ano na ba ang tawag sa amin ngayon? Narinig niya ang mga sinabi ko. Kagabi? Anong iniisip mo? Tanong niya dahilan para mapatingin ako sa kanya. Anong oras na? Balik tanong ko naman. Tapos na ba ang opening na Tigra? Hindi pa ba siya hinahanap doon? Ang dami ng tanong na naglalaro sa isipan ko, ngunit hindi ko maiboses yon dahil sa kahihiyan na nadarama ko ngayon. Almost midnight, 30 minutes left to be exact. Why? Kunot noong tanong ni Kyle. Ibig sabihin hindi pa tapos ang kaarawan niya at saka makakahabol pa siya ng after party. Nang muli akong tumingin sa kanya, napansin ko rin ang mariing pagtitig niya sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko nanonood sa akin ang titig niya. Pwede ba kitang pasayahin ngayon? Biglay tanong ni Kyle na talaga namang ikinagulat ko. Hinila niya rin ako papalapit sa kanya bago dahan-dahang hinawakan ang mukha ko upang iangat ng bahagya. I won't hurt you, but this time, I want you to think about me, Francine. Only me. Giit niya pa. Seryoso sa mga binitawan niyang salita. Pakiramdam ko nga rin hindi siya pinagpigil sa gusto niyang mangyari. Hindi ko tuloy maiwasan, tumango na lamang. Tsaka bakit pa ako aarte? Matagal naman na niyang nakuha ang perlas ko at isa pa, gusto ko rin naman talaga. Thank you. Pabulong niyang sabi habang dahan-dahan, hinawakan ang pisngi ko papunta sa braso ko. Then out of nowhere, hinagkan niya ako ng mahinahon.
Whatever it is that I wanted to do with you, aniya. Sinusubukan gayahin ang sinabi ko. Maaari kang bumalik sa akin na may parehong bangis o higit pa. Giit niya pa at tuluyan na akong hinagkan. Hindi ako nakadama ng takot. Hindi ako nagulat at nanginginig sa tuwing humahawak ang palad niya sa akin. Did I overcome my fears? Look at me, Francine. Napamulat ako ng mata ko nang marinig ko ang malamyos niyang tinig. Nagtungo ang labi niya sa balikat ko. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ko kung sakaling gagawin sa iyong sarili. Di nagtagal, sinimulan niya na akong pasayahin. Look at me, he told me again. At sa kabiglaanan napasigaw ako at katulad ng sinabi niya ay napatingin ako sa kanya. Pinanood ko siya habang may ginagawa sa akin. What's my name? Tanong niya habang patuloy akong pinapasaya. Hindi ko alam kung paano magre-react sa mga ginagawa niya. What's my name? Hindi ko alam kung ihilahin ko ba siya palapit o ilalayo muna sa akin. I cannot take it anymore. Kyle, sigaw ko. Ako na lang isipin mo, babe. Ano niya sa akin? Habang patuloy pa rin sa ginagawa. May sasabihin ka ba? Tanong niyang muli. Wala akong ideya kung ano ba ang sinasabi niya. Napatingin ako sa side table at nakita ko ang maliit na table clock. It's already 11:55. It was still his birthday, right? What? What do you mean? OMG, malapit na. Halos pasigaw kong sambit. Good luck na lang sa perlas ko bukas. Anything you wanted to say it, he commands. Sa isang malakas na galaw ay naabot ko ang suktulan. Happy birthday! Sigaw ko. To my horror, he laughed at me, causing me to blush. I love you. Bulong niya sa tenga ko at saka hinagpos ako na mahigpit. Ano ba naman? Nag-i-imagine ba ako ng mga bagay-bagay? Sinabi ko ba talaga yon? Tama bang narinig ko o baka naman bugso lamang ng kaharutan niya yon? What did you say? I asked him. Did you say something? Muli kong tanong sa kanya habang siya namay nakangiting nakatingin lamang sa akin. Did you said, I love you? Nautal kong tanong. Di na rin tuloy ako makatingin sa kanya nang maayos. I love you too, he said smiling and he pulled me to him. Sleep now, we'll talk tomorrow. Giit niya pa bago ko ginawaran ng hagkan sa noo. At dahil na rin sa sobrang pagod, unti-unti na ngang pumikit ang mata ko. Ngunit bago ko tuluyang makatulog ay narinig ko pa ang huling sinabi niya na nagpangiti sa akin. Best gift ever!